Good morning. Magandang umaga po at welcome sa programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon. Sabayan po tayong napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350. At namomonitor tayo ngayon sa 1,334 satellite monitoring centers sa buong mundo. At kasabay din po tayong napapanood sa ating live stream sa www.untvweb.com. Matapos ang matagal-tagal na panahon, muli nating makakasama sa studio ang namumuno po sa ahensya na nagre-regulate ng mga pampublikong sasakyan. Bukod dito sa mga issue ng pagtaas ng pamasahe sa jeep at alam naman ninyo, ang sinusundan na kagad yan alin pa ang mga magtataas ng pamasahe. Let's welcome back to the program, Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Attorney Winston Hines. Sir, good morning po. Magandang umaga. Welcome, sir. Welcome. Have a seat, please. Sir, let's get it straight. Kasunod na ba ang taxi at saka ang mga bus? Ano ba, meron bang kasunod yung pagtaas ng pamasahe ng jeep? Sa ngayon ay wala namang tayong mga nakahain na mga petisyon at ito ay aming madidesisyonan pag sakaling merong mag-file ng kanilang mga petition. So sa ngayon ay wala tayong nakikita pa ng mga pagtaas sa ibang mga type ng ating vehicle. So ang initial ngayon sa Jeep 850, Apo. ang unang bagsak. Bakit ang nadagdag lang ho 50, di ba? Parang ang hinihingi yata nila something like 10 pesos na. Ang hinihingi po nila na karagdagan ay 2 piso para doon sa minimum fare natin. Para maging 10. Para maging 10 peso. Okay. Pero doon po sa ating pag-aaral at doon din sa kanilang inihain ng mga ebidensya, ay nakita natin na magiging masyadong malaki ang epekto po nito sa ating ekonomiya. Kaya ang aming napagdesisyonan sa ating pakikipag-usap din sa National Economic Development Authority, NEDA, na kung ano reasonable at katanggap-tanggap ay yung 6% mula dun sa 8 pesos, rounded off to 50 centavos yun ang naging pasya po natin. So nakakaisang taon na kayo halos sa LTFRB. Tama po, noong May 2, 2014 ay nakaisang taon na. So wala pa kayong plano mag-resign? Naku, wala po. At napakarami pa hong trabaho na kailangan nating gawin at kailangan nating tapusin. So far, what's the most challenging part of you being in the LTFRB for the past 1 year? Ang pinaka-challenging po ay ang gumawa ng isang policy that nababalansahin mo lahat ng interest ng ating mga stakeholders po. No? Lalong-lalo na po ang mga mamamayan, ang mga ating commuting public, ang ating mga stakeholders, yun pong mga operators po natin, at syempre yung interest po ng kalahatan at ng gobyerno po natin. Kung paano ko magkakaroon ng isang polisiya na ang tanging gusto po nito ay mapa-improve, mapaganda ang ating land transportation na magiging katanggap-tanggap naman sa lahat ng ating stakeholders. Kung paano buuin po yun, kung paano konsultasyon, yun po ang isang very challenging sa isang trabaho po nung chairman ng LTF. And nakakuha na ba kayo ng right formula to do that? It's always a challenge. Ito po ay isang patuloy pa rin na eksperimento. Tuwing mayroong tayong ilalabas, ang nakikita ko po dito ay laging nasa konsultasyon at maging firm din. Kung sa paniniwala po natin ay ito ay tama, ay ipaliwanag natin ng mabuti at makinig naman doon sa mga kanilang mga komento, kanilang mga observations and suggestions on how to further improve po yung ating mga naiisip na magagandang mga gawin sa LTFRB. Sa mga stakeholders, sino pinakamakulit? Yung pinaka nahihirapan kayong pakibagayan? Well, Hindi naman natin masasabing makulit or may nahihirap pakibagayan. Palagay ko po, kanya-kanya ho sila talaga ng iba't ibang klaseng pakikibagay. No? Iba po dapat ang ating magiging ugali at pakikipag-usap sa ating mga jeepney drivers, mga jeepney operators. Ganun din naman sa mga bus operators at mga may-ari ho ng mga UV. No? So, it's continuing education for me itong lahat ng mga
nangyayari. Always trying to balance everything, Tama po. Opo. Paano nyo naman ngayon binabalanse si Representative Jonathan de la Cruz dahil binabanatan kayo? Naintindihan ba niyo yung sinasabi niya na suspension spree na ginagawa daw ninyo? How do you explain that? Well, hindi naman po yan suspension spree na wala naman tayong Parang walang habas na sige-sige lang. nagiging batayan. Ito po ay talagang nakatuon doon sa ating isang misyon na maging responsable at maging maayos ho ang ating mga bus operators. No, particularly ho ito kasi sa mga bus operators. Kaya pag nagkakaroon ho ng aksidente, ang pulisiya po natin ay talagang tingnan ng mabuti at patawan ng tamang penalty at alamin kung ano ang nagiging dahilan para doon sa ating pag-i-examine ng kanilang kaso ay makikita ho natin kung paano pa natin mapapaganda at mapapa-improve yung mga serbisyo nila at ng mga iba pang mga bus companies. To summarize, ilan na ho ba nasuspindi ninyong mga bus companies? Noong pong 2013, kung hindi ako nagkakamali, units po, parang 1,500 more or less na mga units ang na-involve ho na nabigyan na ho natin ng suspension. Ito po yung mga tinatawag nating preventive suspension. Ibig sabihin, pag nagkaroon ng aksidente, by way of a preventive act, no, gusto ho naming makita kaagad kung ano ba ang nagiging kaugalian ng kumpanya, ano ang kanilang polisiya, ano ang ginawa ng driver sa mismong aksidente na to? Bakit nagkakaroon sila ng aksidente at hindi napipigilan, hindi nababawasan? So yun po yung aming preventive. Hindi ba mababalik na naman sa atin yung problema na inintay natin muna magka-aksidente bago natin chinek yung mga dapat na i-check sa kanila na hindi muna natin nakita na ito pala mga ito, dapat ito, hindi pala tumatakbo pero napapayagan silang tumakbo. Meron din tayong katambal dyan programa dito. Kaya Daniel, ito po yung ating mga ginagawa ng mga proactive inspection ng mga terminals, ng mga garage at ng mga units po nila ron. Kami po ay nag-o-order ng pagpipigil, ng pagbiyahe ng isang bus company kahit wala pong aksidente ito sa isang araw at doon ho namin to tinitingnan ang kanilang mga units kung ang mga ito ba ay lampas na doon sa modernization policy natin ng 15 years. Ito ba ay tama ang kanilang mga plaka doon sa kanilang mga engine, serial chassis number, at ito ba ay may mga proper na mga dokumento. So ito po yun, ang ginagawa po natin. So, Pero ang concentration nyo most of the time sa mga buses lang, di ba? sa mga basis po ang ating concentration dito dahil sa nakita po natin, sila po yung pag nagkaroon ng aksidente ay napakadami ang naapektuhan. But same is true with the mga jeepneys, di ba, na yung mga dilapidated na rin na tumatakbo pa rin dyan. Apo, tulad din po yan at mayroon Kasi din po taxi, tayo. ganun din, di ba? Meron din. Pero dito po talaga ang pinaka naha-highlight po sa ating mga programa ay ang mga bus companies dahil kalimitan po sa kanila, lalong-lalo na yung mga bumabiyahe po ng provincial trips natin ay napaka-delikado dahil dun sa haba ng kanilang biyahe at sa dami ho ng mga sakay noon, talagang marami ang aksidente ho ron. Kaya doon ang aming nakatuon ang aming pansin. Although patuloy pa rin, doon sa mga iba pang other public utility vehicles ang ating pagsisiguro na sila naman ay ligtas at ginagawa rin nila yung responsibility. Ilang bus company na ho na pasara? Sa ngayon ay mayroon tayong, hindi ako nagkakamali, ay mayroon tayong 150 units na naipasara po natin. Unang-una po rito yung Don Mariano Transit Corporation. Ito ay mayroong 78 units. Opo, sumunod po rito yung dalawang Sarado na yun, prangkisa. totally. Hindi na pwede mag-operate. Apo, Hindi na rin pwede ibenta yon sa iba. hindi na po. So what are they going to do with those buses? Itong mga, yung mismong company ay hindi po pwede pong maibenta. Yung mga units naman po, ito ay pwede namang maging pribado or kung hindi pa naman ito lampas ng 15 taon. At ito ay mapupunta sa ibang management, maibibenta sa ibang management, ay pwede naman, depende po yan. Pero lahat ng mga transaksyon na ito ay dadaan muna sa amin, aprobado ng LTFRB, para titingnan po natin kung ito nga ay roadworthy or kung hindi na. Ano ang naging rason bakit hindi na pwedeng mag-operate ang Don Mariano?
Ang naging desisyon po natin sa cancellation sa kanila ay nakita ho natin na despite previous decisions ng LTFRB sa mga iba't ibang mga naging kaso po nila, ng mga aksidente din ng mga kaso, ay naging nagpatuloy pa rin yung kapabayaan ng kumpanya, ng management, para dun sa kanilang maintenance and discipline of the drivers. Kaya summing it all up, no, at yung naging aksidente ho nila sa Skyway way back noong December 2013, ay nakita po namin na hindi na karapat-dapat na sila ay dapat payagan na lumahok sa larangan ng pampublikong transportation, kaya po binawi na ng Estado sa pamamagitan ng cancellation ng kanilang franchise. Paano kung pagpalitan lang nila yung pangalan nila? Hindi po yun mangyayari dahil yung mga lahat po kasi ng mga sasakyan, lahat po yan sa kanilang serial, engine chassis at saka nung kanilang mga plaka ay nakarehistro ho yan sa LTFRB Pero sabi niyo, at LTO. pwede na maibenta yun din sa iba at ipagamit, di ba? Para palabasin na. Binenta na namin, ibang kumpanya na to. Pwede naman ninyong i-absorb din pala yung mga buses na yun. Hindi naman ban yung mga buses na yun para ibenta sa iba at i-absorb ng ibang company. Di ba? So if they are going to change their name at pagkatapos ipa-approve sa inyo, eto lang yung mga buses binili namin from Mariano. It can happen, hindi po ba? Well, palagay ko po hindi po mangyayari yon dahil sa aming lahat po kasi pati pagpapalit ng pangalan at kung sino man ang mga taong nakapaloob ho dyan. No? Kung sino ibig kong sabihin, sino ang mga stockholders, directors, lahat po ay tinitingnan namin yung mga ganitong bagay. Kaya baka hindi naman ho siguro mangyayari ito. At saka ngayon ay nakaapela naman din sila sa DOTC, kaya ito ay binabantayan din namin kung ano ang magiging desisyon So po. there's still a possibility na ma-reopen sila Tama po yun. kung Dahil mag-desisyon ng DOTC in Yes. favor of them. tama yun. Yun bang mga sinasabi kagaya ho nun? Bakit daw may mga iba-ibang penalty? Kagaya meron daw 1 million ang siningil ninyo, na pinagmulta ninyo, na yung isa naman parang pareho din naman daw ng violation lang halos, mas mababa naman. Meron bang standard tayo talaga dito? Well, ito po yung binabanggit doon sa aming mga inspeksyon ng mga ginagawa doon sa mga garahe. Dahil pag nakakakita ho kami roon ng mga violations nila, halimbawa ito yung pinaka-clear po ito. Siguro ang binabanggit dito ay yung hindi pagkakabit ng person with disability sign sa mga sasakyan. Ito po kasi ay mayroong 50,000 penalty per unit. Ito po ay nakapaloob sa isang memorandum circular namin. Ito ay hayag, ito ay transparent na MC at alam po yan ng ating mga bus operators. So nung nagkaroon ho kami ng isang inspeksyon sa isang bus company dahil halos lahat ng kanilang mga bus companies, units po na nandoon ay wala hong mga signs. PWD. 20 po lamang na nandoon ay halos 1 milyon na po yun. Dahil 20 units times 50, then that's 1 million penalty na po yun. Ano? Ngayon, doon naman ho sa mga iba, na yung mga iba meron, yung mga iba wala, kung kukunti lang, let's say, 5, kukunti lang, kaya So mas per maliit. unit ang nagiging charge dahil bawat isang unit 50 mil. Tama po. So kung Opo. dumami yung sa kanila, it could be more than 1 million. Yes. Kung mas mababa naman, ilang units lang yung wala. So hindi siya in toto na eto, lahat ng units na nakarehistro sa inyo, whether meron o wala, dahil may nakita kaming wala, sisingilin namin. Kundi yung units lang na wala talagang nakakabit. Tama po yun. Opo. Well, at least that explains everything. Yun hong sinasabing issue naman dito sa Makati na free shuttle. Pagkatapos inilagyan ninyo ang inyong requirement para mapayagan yung kondisyon ninyo na itong free shuttle na ito ay magamit, ay kailangang merong MRT ticket. Tapos, meron hong ganong mga, mga issue na para mapakinabangan daw. Ang kondisyon nyo, may ID ng isang Makati-based company, tapos meron namang isang single journey ticket ng MRT para maka-avail noong free shuttle na ibinibigay ng Makati government. Ba't ho kailangan lagyan natin ng ganong kondisyon? Before I explain that, sir, we'll pause for a break.